Hello people! Sa ibang bahay kakain yung mga amo mamaya sa iftar. Kaya wala akong ganap for today. Kaya for the edit tayo sa mga nakabinbin na mga video sa ating mga gallery. Last week pa ito lunch ganap namin ni Belle at mga bata. Gumawa ako dyan ng homemade egg noodles. I used 2 cups of all-purpose flour and 2 eggs and then 1/2 cup ng water. At naglagay ako ng 1 teaspoon ng salt. And then, inid ko na yan until makabuo tayo ng dough. Pwede itong gamitin pang batchoy, pang mamay, or kung ano yung gusto nyong gawin dito. After minasa, ay pinarest ko yan ng mga 10 minutes. After 10 minutes naman, ay flinatin ko lang yan sa clean surface. Pinakamanipis na kaya nyong gawin. Nagdash pala ako dyan ng maraming flour para hindi siya didikit. Meron kami dito sa bahay ng noodle machine, kaso lang parang nasira siya at nagtutrubol nga ako niyan nung nakaraang taon. Kaya hindi ko na siya ginamit, so manual na lang tayo. So pagkatapos kong flinatin ng very thin talaga yan, naglagay ako ng maraming flour and then finold and then flour again, tapos fold naman para hindi siya magdikit-dikit. After na fold yan, ay slinize ko yan according sa gusto kong size. Pwedeng mas malapad pa dyan or pwedeng mas manipis pa dyan. Ganyan lang kasimple, meron na tayong freshly egg noodles sa bahay. At magdash lang ng flour pag kinakailangan. Habang ginagawa ko yan, ay nagpakulo na ako ng water dahil lulutuin natin yan ng saglit. Minsan dito sa bahay ay gumagamit ako ng spaghetti pasta. Minsan naman ito homemade. Kasi nga, hindi naman tayo dyan sa Pinas madaling makabili dyan sa mga wet market. Maraming ganito. Dito kasi sa Saudi, ang hirap lumabas. Pagka lalabas ka, schedule ka pa ng mga amo kung kailan ka pwedeng lumabas. Tapos, wala ding mga fresh na ganito sa supermarket. At itong noodles na to, pwede ito sa lumi. Masarap din to sa lumi, guys. Ang tubig na yan ay may mantika at konting salt. And then, pakuluan lang natin yan ng mga 3 minutes to 5 minutes. Dahan-dahan ko siyang nilagay para hindi siya magdikit-dikit. At dahan-dahan lang din yan lugayin para hindi siya magputol-putol. Nag-serve na rin ako nito dati sa kanila ng fried pancit or fried vegetable noodles na gawa sa homemade pasta. Dito talaga sa abroad, pag madiskarte ka lang talaga, makain mo lahat ng mga cravings mo or yung mga kine-crave mo na mahirap bilhin sa labas or hindi ka makakalabas agad-agad. At tinikman natin yung noodles syempre bago natin hanguin kung okay na or luto na siya. And then pagkatapos ay ni-strain ko yan, tinanggal ko yung hot water and then hinugasan ko siya ng regular water para matanggal or mawala yung init niya para ma-stop yung cooking process. After naman yan nahugasan ng regular water ay lagyan natin yan ng oil para talagang hindi siya magdikit-dikit. Kagaya ng binili natin sa palengke, yan talaga ay ma-oil. Nang dahil yan, para hindi siya magdikit-dikit. Parang yung voice over ko, ang daming dikit-dikit na nangyari. So ito na, para fresh talaga nating makain, ay lulutuin natin yan agad. Nagisa lang ako dyan ng sibuyas at bawang. Then nilagay ko na yung hiniwa ko ding manok kanina. Dito kasi, tuwing Ramadan, ako, si Belle at 2 maliliit na alaga ang kakain sa lunch. Bago ako mag-umpisa ng luto serye para sa naman sa mga among nagpa-fasting. Kaya naman nahirapan din ako mag-isip ng pagkain namin sa lunch kasi nga kasama namin yung mga bata. So yung kinakain namin ni Belle ay yun din yung kinakain ng mga bata. At naglagay na pala ako dyan ng oyster sauce, soy sauce, tapos sinikman ko na syempre. Nag-add pala ako ng water na marami dahil gusto namin yung masabaw-sabaw ba. At nilagay ko na yung carrots, then sinunod ko na agad yung noodles para magbanding sila together. Tapos yung mga bata ay medyo hindi nila nagustuhan, hindi lang talaga medyo, talagang hindi nila nagustuhan yan dahil nga may sabaw. Gusto nila yung fried noodles, yung pansit talaga na walang sabaw, yung dried. Tapos ilagyan ko ba yan ng cornstarch dyan para mag-thick yung kanyang sabaw. So parang new sa kanila kaya sabi nila it's not yummy. So yung natutuwa dyan sa pansit ay kami lang ni Belle. Buti na lang meron kaming pagkain pa sa fresh na pwede nilang kainin. Yun yung kinain nila. Sa gustuhan kong meron kaming sabaw-sabaw, ayun tuloy. Yung mga bata ay hindi nila nagustuhan. Pero lagi kaming nagluluto dito ng pansit. Pero yun nga hindi masabaw. Gusto nila yung dry. Wala tayong red bell pepper kaya wala tayong red bell pepper na nilagay dyan. At wala ding atay. Masarap sana to pag may squid balls, tapos may atay. At ready na ang ating pansit gawa sa ating homemade na egg noodles. Ganyan lang kadali paggawa ng egg noodles sa mga OFW dyan na hindi makalabas-labas at nag-crave ng ganito. So gawa-gawa na tayo. Yung mga bata ay nandyan na nga sa kusina sa mga oras na yan at nakaupo. Naghihintay na nga sila ng pagkain nila. Excited kaya yan sila pagka tuwing Ramadan. Kasi nga gusto nilang kasabay kami kakain. Pagkatapos kong kumain dyan ay saka pa ako magluluto ng mga pagkain naman para sa mga
mga amo ko dahil nagpa-fasting sila at gabi na sila kumakain. Kaso lang, hindi nga nila nagustuhan. Pero okay lang yan, at least alam ko na kung ano yung gusto nila. So hanggang dito lang muna guys. I hope you like this video. Thank you so much for watching.